What's up guys? This is VJ Villafuerte and nakita niyo na siguro yung video na ito sa Facebook kung saan may isang teacher na nagtuturo ng quadratic equations and this happens. With the first factor 2x equated to 0, we divide both sides by 0 to obtain the value of x, which is 0. So to be fair, naglabas na ang DepEd ng isang apology statement kung saan ina-acknowledge nila na mali yung kanilang tinuro, bawal talaga mag-divide by 0, and that mas imomonitor pa nila yung kanilang content para hindi na ulit yun mangyari in the future. Pero i-address na rin natin sa video na ito kung bakit nga ba bawal mag-divide by 0. So siguro some of you will think na, di ba infinity lang naman ang sagot doon? And let's see why that's not the case. Pero first off, start tayo sa alam na nating lahat. Try muna nating i-divide ang 6 sa 3. Pero not exactly 3. Try natin siyang i-divide sa numbers na palapit ng palapit sa 3. So una, i-divide natin ang 6 sa 2.5 at ito yung makukuha nyo. Sa 2.9 naman, ito. At sa 2.99, ito. So as you can see, habang palapit ng palapit ang divisor natin sa 3, palapit din ng palapit ang sagot sa 2. And ganun din yung pattern na makikita nyo kapag i-divide natin yung 6 sa 3 pero from the other side na. So kung i-divide nyo yung 6 sa 3.5, ito yung makukuha nyo. Ito naman kapag i-divide nyo siya by 3.1 at ito sa 3.01. At makikita nyo rin yung same pattern habang palapit ng palapit yung divisor natin sa 3, palapit din ng palapit yung sagot sa 2. So gawin ulit natin yung same method pero this time let's make the divisor equal to 0. So that means i-divide naman natin ang 6 sa numbers close to 0 pero not equal to 0. So as you can see, habang paliit ng paliit yung divisor natin, palaki naman ng palaki yung sagot. And sa tingin ko, dito nakuha ng iba yung reasoning na kapag magdi-divide ka ng number by 0, infinity yung magiging sagot. Pero the problem arises kapag i-divide mo naman siya by 0 from the other side. So i-divide natin yung 6 sa negative 0.5, ito yung makukuha nyo. Sa negative 0.1 naman, ito. At kapag negative 0.01 naman, negative 600 na. Ayun, nakita nyo yung problem? Kapag magde-divide tayo ng values close to 0 from the right, ang sagot natin ay mag-a-approach sa positive infinity at kapag from the left naman, ito ay negative infinity. And hindi lang yun, problematic talaga mag-divide by 0 kasi yung infinity is not a number. Meaning, hindi ka pwedeng mag-assign ng kahit anong value doon. At ang ibig sabihin noon is hindi pwedeng basta-basta nyo na lang isama yung infinity sa kahit anong equation or else may weird na mangyayari. So, for example, nakakita na siguro kayo ng mga memes sa internet kung saan pinoprove daw na 1 is equal to 2. Ngayon, most of the time, yung mga proofs na iyon ay gumagamit ng division by 0, which would make it invalid. Tulad ng example na ito, kung saan makikita nyo at this step, nag-divide siya both sides by 1 minus 1. Sa example naman na to, hindi siya ganun ka-obvious pero makikita nyo in this line, nag-divide siya both sides by a minus b, which is invalid kasi makikita natin na dineclare niya sa first line na a is equal to b, which would make a minus b equal to 0. So, yun yung reason kung bakit napoprove daw nila na 1 is equal to 2, gumagamit sila ng isang illegal step. Konting trivia lang, ang tawag sa kahit anong number divided by 0 ay undefined, pero kapag 0 over 0 na, ito na ay indeterminate. So that's it. This video is not meant to bash or make fun of anyone. I hope nakatulong yung video na ito sa pag-iintindi nyo sa concepts ng zeros at infinity. And comment lang kayo kung meron kayong suggestions about topics na gusto nyong i-cover ko. Okay? Thanks for watching.